Umaasa ang Malacanang na matatanggap ng Moro Islamic Liberation Front o MILF ang anumang bersyon sa pagsasabatas ng Proposed Bangsamoro Basic Law o BBL. At upang ibigay sa atin ang detalye sa ulat na yan, kasama natin sa studio ang ating senior correspondent na si Nel Maribuhok. Nel, good evening. Attorney Reg, naniniwala nga ang Malacanang na pagtutunan ng atensyon ng ating mga mambabatas ang isinumiting report at rekomendasyon ng Peace Council sa deliberasyon ng Bangsamoro Basic Law. Ito ang sinabi ni Secretary Coloma. We trust that our lawmakers will give due attention and consideration to the Peace Council's report in their continuing deliberations on the BBL. Ayon kay Presidential Communication Secretary Coloma, pangunahing layunin ni Pangulong Aquino na makatulong at masiyasat ng husto itong BBL, kaya binuo ang Peace Council. Umaasa ang Malacanang na matatanggap ng grupo ng MILF ang anumang bersyon ng proposed BBL. Ito ang sinabi pa ni Secretary Coloma. Ang pagkaunawa po natin ay sila ay full-fledged partner ng pamahalaan. Ibig sabihin ng full-fledged partner sa bawat yugto ay handa silang makiisa sa kanilang partner. At dagdag na Malacanang, sa huli naman ay ang taong bayan pa rin ang magdidesisyon kung magiging katanggap-tanggap itong maipapasang bersyon ng BBL. At ito pa ang sinabi ng kalihim. Talagang mahalagang pagpapasya dito ay nakasalalay sa opinyon ng mga boss, yung mismong mga taong bayan na boboto sa isang plebisito. Matatandaan natin, Atty. Reg, una nang sinabi ni MILF Peace Panel Chair Moager Iqbal na hindi nila matatanggap itong posibleng magiging malaking pagbabago sa ilang probisyon ng panukalang BBL na una nang ibinatay dito sa napagkasundoang Bangsamoro Comprehensive Agreement, Atty. Reg. Nel, tanong ko, diyan ba sa pagbubuo ng Peace Council, meron bang instruction ang GRP, negotiating panel, o ang presidente, o ang OPAP doon sa Peace Council kung ano-ano yung mga pwedeng baguhin at hindi pwedeng baguhin? Sa sinabi ng Pangulo bago buuin yan, magiging independent body yan. Walang makikialam dyan mula dito sa Malacanang kung ano ba yung pwedeng maging rekomendasyon, kundi ito ay babatay dun sa kanilang sariling mga pagsisiyasat at rekomendasyon. Baga hands-off ang Malacanang kung ano man yung possible na sasabihin na magiging posibleng pagbabago sa ilang probisyon ng BBL, Atty. Anong bersyon ang gagawin nilang starting point ng Peace Council? Yung bang bersyon na unang ibinigay ng negotiating panel sa Malacanang, o yung after na may revisions na yung Malacanang, o yung naibigay na o naipasa na sa Kongreso na na bill? Kung pagbabatayan natin yung una ng sinabi ng Malacanang, ibig nila yung syempre dumaan doon sa proseso ng pagsasabatas ng BBL sa pagsisiyasat, debate sa Senado at saka sa mababang kapulungan ng Kongreso, na ibabase naman iko-considera nila itong rekomendasyon, yung binuong report ng Peace Council. So ito naman not purely dun sa version o dun sa sinasabi ng Peace Council, kundi ito'y rekomendasyon lamang na sinasabi ng Peace Council. So kung pag-uusapan yung version, wala pa tayong malinaw dyan. Dahil unang-una sa lahat, sinabi na ni Representative Rufus Rodriguez, marami silang babaguhin dito. Major provision, isa na nga dito yung wealth sharing na sinasabi at saka yung territory, maraming issue dito. Pero ang posisyon ng Malacanang dito, pag-usapan yan at makikita natin sa plebisito. Huling katanungan, diretso bang ibibigay yung rekomendasyon na to sa Kongreso, tsaka sa MILF, tsaka sa gobyerno, o kailangan pang i-review ulit ito ng Presidente? Sa pagkakalam natin, naibigay na yan. Okay. Naibigay na yung kopya na yan sa Senado, sa mababang kapulungan ng Kongreso at saka sa OPAP, Atty. Reg. Maraming salamat, Nel Maribuhok, para sa ulat na yan.